kuhanan ko tong mga love scenes na to or sex scenes na to. Sex scenes talaga siya. Aha. Anong feeling na may nagbebembangan sa harapan mo? Sobrang hit nung Together Oo, actually, series fair. at that time. May pa-tears. Hindi naman syempre nakikita ni Kokoy. Huh. So, magkakat ako. Koy, sa line na to, may umiyak si Elijah. So, i-repeat namin yun para makareact siya doon. Paano kinakabit yung mga plaster? Hindi kasi yung napkin, dinidikit sa Yeah, panty. Oo, correct. Ito, para lang siyang napkin, pero ito, dinidikit na doon sa... Sa mismong private part. Oo, pero recently, meron ng pouch. Yung napkin na yun, pang tapal ng getits. Oo. Yun, yung medyo masakit. Sino yung mga actors na ayaw mo nang makatrabaho? Yun, nasa T na ba? Nasa T na ba tayo? Hindi ka kasi talaga tatagal sa industriya to kung hindi makapal ang balat mo. So, nung nakita ko si Meryl Streep, yung parang bigatin siguro. Parang I've made it. Na naman siya. Emmy-nominated series. Ilan ang Emmy-nominated series sa Pilipinas? Isa ka doon, ang director nun. Director, tinam. Physical lang po pala dito sa... Think, talk, tea. Hi everyone! Thank you so much for watching this episode of Think Talk Tea. And although mukha siyang medyo mahaba, don't worry kasi yung mga episodes ng show namin ay perfect na maging background audio ninyo while you are doing something else. For example, pwedeng siyang pakinggan kahit kayo ay nagda-drive, nagko-commute, nagkatrabaho, nagluluto, o nagugas ng pinggan, bago matulog, naliligo, or whatever else you wanna do, please use our episodes as your music or your background audio. And get ready to be inspired, entertained, and be informed. And feel free to watch our other episodes as well. Mabuhay! Hello! Welcome to another episode of Think Talk Tea. Ako na naman po si Kring Kim na talaga namang manggugulo sa inyo ngayong araw. And today, just like our other episode, syempre, special na naman. Dahil we are joined by a good friend of mine who is a writer and filmmaker and also the director of hits such as Game Boys, I America, Pambansang Third Wheel, Love vs. Stars, 2 and 1, and many, many more. It's also his 10th year as a director in the industry. Let's all welcome sa set po ng Think Talk Tea, Direk Ivan Payawang! Hello! Hi, Direk! Kamusta? Okay naman po. Okay naman po. Okay naman. Dapat ba Direk ang tawag ko sa'yo or Ivan? Ivan. Talaga ba? Or Beefy? Anong gusto mo? Beefy. Okay, Beefy. Kasi Beefy po ang tawagan namin yung dalawang yan. Yes. Before anything else, Beef, please greet our viewers. Hello, good afternoon, good day, hello. Pwedeng gabi. Good evening. Kung saan man kayo dako ng mundo. Yes. Hello po. Yeah. Ako pa si Ivan. Oo, Ivan Payawal. Yan. Hey, girl! Bakit ka kinakabahan? Ewan ko. Baka wala akong maisagot na tama. Feeling ko meron. Feeling ko lang naman Feeling ko meron. Sana po may matutunan sila. Huh? Meron ako, sure. Ako magbibigay ng lesson. Nako guys, magpasensya na syempre kasi matagal natin magkaibigan. Ilang taon na tayo since 2007. Since I was 8 years old. Magkababata tayo, diba? Yeah, magkababata tayo. Ang tagal na nating magkaibigan. 18 years! Yes. Holy shit. Sana alam nila kung paano nagsimula. Hindi, paano ba nagsimula? Kwentuhan yung pagkakaibigan natin. Oh. Nag-audition po ako sa isang show po ni Direk ni Madam Kring. Oh my God, director na pala ako noon. Yes. Parang 8 years old lang ako, director na pala ako. 2007 yun, no? May reality show siyang iti-direct na. Pwede bang Ayun. Meron siyang reality show na iti-direct. Ako yung nagustuhan niya doon, kaya lang hindi nagswak yung schedule. Oh my God. Yes. Oh, Tapos after nun, nung hindi ako nakuha or hindi ako natuloy doon sa project, for some reason, tinuloy natin yung Friendship. Inaya mo akong magkape sa Shangri-La yun. Hindi sa Shangri-La, sa tapat ng UNT. Sa likod, Pearl Drive. Doon tayo nagkape. Tama. Oo, tapos kung ano-ano na mga napag-usapan natin. Ever since we were, inseparable. I know!
friendship never ends. Sabi nga ng Spice Girls. So, oh my God. So, nung time na yun, hindi ka ba director? Tama, hindi ka pa director Hindi nun pa eh. mag-aaral. Hindi ka nag-aaral na. Tapos ka na nun. Huwag kang feeling. Si Marcy yung hindi kayo graduate na kayo nun. Huwag kang feeling Wait, dyan, ha? last term. Epal ka, hindi. Graduate ka na nun. Nag-aaral pa po ako nun. Oo. 2007? Oh, High school. graduate. High school grad pa lang ako nun. Oh my God. So wait, gusto mo rin mag-artista before? Sagot, actually, part of ko yung sagot. Pero, kunyari, showbiz. Gusto mo rin mag-artista before? Oo. Mm. I remember pumila pa nga. Shucks, bakit ko nire-reveal to? Kasi yan talagang TikTok. Talaga nagkaka-reveal ng mga deepest, darkest secrets. Pumila ako sa SCQ. Star Circle Quest. Batch 2. Yung panahon ni Erich. Oh my gosh. Yes. Ang number ko pa nga nun ay 169. Pumila ako. Pumising ako ng 4 a.m. Pumila ako ng 5 a.m. Nandun na ako. Nasalang ako ng 12 noon. So, nangihina na ako kasi nandun kami sa labas. Nanginginig na yung tuhod ko sa gutom. Hindi ka pwedeng umalis kasi mag-isa lang ako. So, pag umalis ka, pupila ka na naman doon sa dulo. Right. Saan ka pumila? Saan? Just sa audience at Na ABS. na ABS. Yes. Tapos sa Dolphy Theater. O, di ba, pero may mga pinsan ka talaga artista nung araw. Sabi ko masabihin? Si The Boom Boom Twins. Twins. Yes. Diba? Mga pinsan ko. Sumusunod. Yes. Sa galaw mo. Oh my gosh. So, hindi na tuloy ang iyong showbiz dreams. Obviously. Oo. Kasi hindi ka daw para sa on-cam. Hindi daw pang on-cam talent ang talents mo. Okay lang naman, di ba? Correct. Naman, minsan talaga redirection di ba? Redirection talaga siya. Huwag ka tatawa. Kasi hindi ko sinasabi na pumila ako sa SCQ. Pero yun ang una kong sinabi agad. Pumila ako sa SCQ panahon ni Erich. Pero hindi ako mabot kay Tito Boy. Kay Tito Boy ba yun? Kala kay Direk Loren. Di ba sabay? Hindi ko, actually, I don't remember. Basta yun, pumila ako noon. Tapos, ang process noon parang sa Dolphy Theater, 10-10. Nasa Dolphy Theater ba? Yes. Okay, doon kayo, okay. tapos 10 kayong pipila doon, tapos iisahin kayo. Tapos ang sinabi ko lang na, hi, my name is Ivan Andrew Payawal and I can sing, I can act, I can dance. Tapos sinabi, thank you. So alam mo na, pag sinabi, Pero thank you. aminin mo, kung nasa kalagayan ka rin nila, ikaw naman ngayon nasa kabila, di ba? Pag may nag-audition sa'yo, hindi mo na rin naman papatagalin pa eh. Ay, hindi mabait ako eh. Pinapatagal mo pa kahit alam mo nang hindi mo siya kukunin. Oh. Kasi nanghihinay. Kung 2,000 yung pumila sa labas, hanggang alas 5 lang ang booking mo dun sa Dolphy Theater, hindi mo siya papatagalin. Mag-extend ka ng bayad dun sa venue eh. True naman. Pero hindi ko pa kasi na-experience na magkaroon ng 2,000. Gawin natin yun ha. Nagpa-audition tayo para sa mga ganap mo. Talent ko yan, maghanap ng talents. Na-realize ko recently talent ko na maghanap ng mga gustong mag-artista. Magaling ka naman makaspat ng talent. Hello. Wow. Diba? Ikaw unang lang tiwala sa akin. Oo nga. Alam mo, tumipir din ako kay Green Kim ha. Diba? Oo nga. Hindi lang nagkasundo sa schedule. Yes. Oo, tama. So, gusto mo mag-artista and then hindi nangyari yon. And then after graduation, anong trinabaho mo bago ka maging director? Nag-corporate pa ako. Yeah, After ko graduate ng college, nag-corporate pa ako almost 2 years. PR ba? PR, yeah. As a accounts manager. Yeah. Pero, doon ko naramdaman na parang hindi talaga. Parang hindi ko kaya yung 9 to 5 Parang job. okay na to? Oo. So, doon na ako after nag-decide na, sige, gusto ko pa mag-aral. Gusto ko pa mag-aral ng film. So, doon ako pumasok sa Marilu Diaz Sabaya Film Institute. So, yun. And the rest is history. And your thesis? Sinong artista mo sa thesis mo? Sa Madafi? Sa kay Marilu, sila Ina Fileo. Gian Magdangal. And wala pa yun. Ay, hindi pa ba First ko yung Ina Fileo. Second yung Tayo. Pero sa Merely Diaz din yun. Talent mo din ako noon. Ako nung pabaliktad naman yun. Oo. Tinalent mo din ako noon. Yes. Pero hindi naman sobrang heavy nung karakter ko. Wala mo kung anong karakter ko noon. Director. Correct. Si Direk, oo, tama. Dalawa yung short films kasi na produce ko nung time na yon. Yung isa kay Ina Fileo. That was such a long time ago. Tapos yung second yung Tayo. Yung nagsutan tayo sa bahay. Oo. Diba?
matupad lang ang mga short Oo films. nga. Oo. So, basically, pinursu mo talaga siya, yung filmmaking, by actually going, kasi di ba, syempre, tinapos mo COME, CA ka Com Arts, di ba? Yes. So, gusto mo maging filmmaker. So, you studied at the Marilyn Diaz Abaya Film Institute. Yes. Tama? Tapos, from there, ano yung first ever, would you say, syempre alam ko rin to, di ba? Ano yung, parang paano ka naka-break in sa, in a sense, mainstream? Kasi marami tayong mga bata ngayon, mga aspiring filmmakers. So parang inisip nila, pagka-graduate ko, ano na? Di ba? Ang dali kasing gumawa ng short film, ang daling magganyan eh. Pero, kahit sa mga alumni, alam naman nila na hindi lahat nagiging industriya people. How were you able to break into the industry? Actually, matagal-tagal din. Kasi after ko mag-Marilo Diaz sa bayan, That was 2011, I remember. yeah, mga ganon time, nag-try pa, pumasok pa ako, ang mga nilaraketan ko noon ay mga, yung nauuso yung on time na yung mga AVPs. Oo. So, sa companies, yun yung, kumbaga, nilalagari ko. Mga AVP. Kahit kano kaliit yung budget, may isa akong project na tinanggap na ang sweldo ko ay 150 pesos. Ay, okay. Yes, that was my very first. As a director? Bakit mo, ano ba yun? Kasi ang budget lang ay ganito. Tapos, syempre, magrerenta ka ng camera, magrerenta ka ng ganito, may mga tao kang kasama. So, napunta lahat doon, tapos 150 pesos yung natira. So, yun yung sweldo ko para lang magawa yung project na yun. Wow! Yeah. So, talagang, kumbaga yung investment was just really putting out content or parang makilala ka. Right. Tapos, syempre, ang nagbigay ng project sa'yo, yung mga kaibigan mo. So, hindi ka pwedeng umangal-angal na. Sana yung mga tao ko nandito lang, sana nanonood lahat ng team Crankim, no? Para, woo! Yeah, so after nun, yun yung mga lagi kong nilaraketan, mga advertising. Di ba naging talent mo pa si Ryan Bang sa isang brand? Alam ko yun. Yes. Yun nga. Ayun pa yun? Yun yung 150 pesos ng yung ano ko. Napunta lahat sa gamit? Kasi na, sobrang liit lang. No? Sige, Sobra. baka okay. Kulang pa sa pamasahe mo yun, Mi. Abonado pa ako. Ano ka pa? Mahilig ka mag-abono, no? We'll get there later. Pero at least, after nun, ginawa mo yung maliliit na projects. Ito yung tinatawag nating pagtatanim. Oo, yun yung parang napansin ko na kailangan mo talagang magtanim. Tapos, aside, habang rumarakat ako sa advertising noong time na yun, very disciplined ako na laging dapat may nasusulat akong script. Kasi ang deadline ng Cinemalaya, yun yung kasagsagan ng maraming mga film festivals locally sa atin. So you have Cinema One, may Cine Filipino, meron kang Cinemalaya. Sabay-sabay yan sa isang taon, diba? Yes. So lahat yan sinasalihan ko. Actually college pa lang ako nung sumabog yung Cinemalaya. Nagsastart na talaga ako sumali dyan. Tapos, syempre, hindi ka nakukuha. Nagtataka ko. So, every year, it's a lesson na, okay, ano yung mga napili nila? So, dapat i-adjust mo somehow so, ano yung sensibility ng of the year, festival. Of the festival. So, habang hindi ko nakukuha yung tamang ingredient, kumbaga, sa pagpasok sa mga festivals na yan, yun yung ginagawa ko, nagmaraket. Tapos, I also started as a production assistant sa huling pelikula ni Direk Marilu Diaz Abaya. So, doon ko naranasan na... Bayad ka no? Or parang internship? Para siyang internship. Meron namang allowance, pero hindi siya all the time. So, mas more on learning experience. That was her last film? Ikaw ang pag-ibig. Sinong bida na? Si Jo Marie Iliana, saka si Ina Peleo and Marvin Agustin. Yun yung huli niyang pelikula. Tapos, yun yung paiba-iba yung trabaho. So, nag-PA ako doon, nag-setman ako, art department. Tapos, napunta ako sa wardrobe. So, nag-assistant wardrobe ako doon. So, first time kong na-experience mamlansya. Tapos, ang artista pa nun ay si Eddie Garcia, si Sir Eddie Garcia. So, naka-work ko pa siya. Tapos, si Sir Eddie kasi, ayaw niya lukot-lukot talaga ang damit niya. Ayaw niya talaga. Pari siya doon. So, pinaplansya ka, di ba? Grabe yung pagplansya ko talaga ng yung puti? Oo. Ay, grabe. Hindi ako marunong magplansya. At that time, natuto ako talaga mamlansya. Pero ito kasi yung mga sinasabi ko lagi sa mga bata na parang,
Oo, pwedeng filmmaker ka agad, pwede naman. Oh, correct. Pero kung hindi mo kasi ito pinagdaanan, chances are wala kang appreciation of the other people that you're working with. Exactly. Right? Exactly. Diba? Na parang, kung di mo siya pinagdaanan, hindi siya requirement na pagdaanan. Pero pag pinagdaanan mo siya, you will have more, I guess, understanding of what the other members of your team go through. Exactly. Lagi ko nga sinasabi na feeling ko kaya hindi binigay agad yung opportunity na mag-direct. Kasi kung binigay agad yun at such a young age, feeling ko sobrang yabang ko ngayon. Feeling ko ang yabang-yabang ko na parang, at 20, gano, nakapag full length na ako, I'm this, I'm that. Pero dahil late siya binigay sa akin, or yung opportunity na makapag-direct, mas meron akong experience and humility na parang, shit, sorry. Okay lang, go. Okay. Pwedeng na appreciation nga sa bawat departamentong nadaan. Kasi ang dami ko napagdaanan na department. Correct. Because of experience and yung respeto sa mga tao sa paligid mo. So, dun ko na-appreciate na, okay, kaya siguro hindi pinibigay. Kasi no time na yun, parang, Gigil ka eh. bakit hindi ako nakakapasok? Sulat ako na sulat. Parang ayaw sa akin ng ano. Tapos, dumating sa point na at the age of, bago ako mag-30, may deadline ako sa sarili ko. Kasi, syempre, yung pagra-racket sa advertising, hindi naman lagi. Tsaka racket kasi siya eh. Exactly. So, yung, syempre, nagiging impatient na rin yung parents mo na parang, kailan ka ba magkakaroon ng stable job? Ganyan. Well, hanggang ngayon naman, hindi ba stable ang ano natin. But in terms of opportunities, nag-worry na sila. So parang sabi ko ng time na siguro pag 30, pag wala pa rin, okay, balik na ako. Balik na ako corporate. Nangyari. Nangyari siya nung bago ako mag-30. As in, pa 30. Which was the Cinema One original. Yes. Na may cameo rin ako doon. Yan, nandun ka. Yes, sa opening, panoorin niyo po. Saan na mapanood to? Sa I Want? I think so. I think nasa I Want TFC. Ang pangalan niya, The Comeback. The Comeback. With Kay Abad. Yes. Diba parang girl group ako dun sa umpisa, diba? Pabini kami nun eh. Yes, bago pa nagkaroon ng bini, kami ni K.A. Antonio. Yes. Oh my God. Yes. And then, so that was your first ever. I remember, because I've known him before he became a director, and then I knew him when he was trying to get in that. And then when you had that first, and I remember you feeling very validated when you had that experience. You were very, very excited about it. But I also know na syempre, pag sumasali ka ng mga ganyang mga competition, ang budget naman na binibigay niyan, hindi naman buot. Magkano ang budget ng cinema on that time? Kumbaga yung seed money. 2 million. 2M. Pero, magkakagawa ka ba talaga ng full length ng 2M? Syempre hindi. So, anong ginawa mo para talaga namang mairaos mo ang pelikula mo? Nangutang. Nangutang talaga sa parents para lang matapos yung pelikula. Kasi hindi talaga, paano mo magagawang magtapos ang pelikula ng 2 million? Oo nga, ng full length. Ng full length, no? So, yeah. Baka nga, naka-ari ka ba niyo? Ari? Alexa? Hindi naman. Okay. Baricam. Baricam nun. Pero still, di ba? Syempre, TF ng lahat ng tao. Kasi parang lumabas na producer din yung family mo, yung mom mo. In a way. In a way, di ba? Lumabas na parang ganun. Oh my gosh. So, yes. Eto, what do you think of your first film? How ngayon, like looking back now, how do you feel about it? Well, syempre, dahil sabi mo nga, 10 years na ako nagde-direct na. So, meron ka ng 10 years accumulated na learnings and experiences, no? Of course, iba ka na mag-execute ng mga eksena ngayon compared sa first time mong sasalang ka na sobrang kang excited. So, yung alam mo lang at that time is kung ano lang yung magagawa mo dun sa material. No? So, of course, when looking back, there are things that, dapat di ko ginawa yan, dapat ganito ko. Lagi namang ganon. I'm sure, direct. Pag napapanood mo yung pelikula mo, dapat, diba? Doon mo lang naiisip, no? But I've learned to accept and be proud of what I accomplished at that time. Yeah. Kasi wala namang
wala namang ibang tao pa ang maniniwala sa gawa mo except for you. Yes. So, binibigyan ko siya ng pride kahit na at that time, you have bad reviews. Meron ba? You have mixed reviews, especially the first one, no? Siyempre, hindi ko pa, if only I know what I know now, I would have done it differently. But for what it is, nung time na yon, I'm proud of it. I'm proud of the material that we released. Kahit na maraming taong at that time, hindi ata masyadong na-gets yung type of brand of comedy. Napanood mo? Saan ko siya pinanood? Sa premiere. Pumunta ba ako sa premiere night mo? naman. Saan? Glorieta. Okay. 10 years ago na kasi yun. Yes. Virgin pa ako nun. Diba? Saan ko sinasabi yung virgin pa ako? Parang yan. Kasal na ako nun. Kaya nga. 2014 kami nagkasama ng GP, diba? So after ng the comeback mo, noong 2015, meron kang second movie. Yes, yun yung time na that year, sunod-sunod yung kasi opportunities. Kasi sali nga lang ako ng sali. Lahat ng mga bangko kung material sinasali ko, ganyan. So nung year na yon, doon ako nakapasok ng Cinema One Originals, tapos Cinemalaya. Ooh. So 2015 yung Cinema One Originals mo, 2016 yung Cinemalaya mo. Pero 2015 in-announce yung first winner. 2016. And ano yung title nung syempre alam ko, pero para sa viewers natin. Ayun yung I, America. I, America. Yes, starring Bella Padilla. Matt Evans. Si Matt Evans. Elizabeth Oropesa, where she won Best Supporting Actress. Did she? Yes. Wow. Iba. Yes. And again, gaya ng Cinema One, ito di kasi Cinema Laya. Ang seed money rin naman ito is parang. Nung time ko, mas mababa pa, 750,000. Ilan na ba ngayon? Ngayon, nasa 2M, I think. 750? Yes, yung time ko, Full length? Full length. 90 minutes 30? More than. So magkano ang total budget mo? ng I, America? Oo. Almost 5? Okay, so ikaw yung nagpunan nun, nag-abono. Oo. Meron namang co-prod. May co-prod yun. So, hindi naman yung full. Full ikaw. Pero naglabas, kasi I know that your mom was credited as the producer, one of the producers. So, ibig sabihin, yung family mo talaga naglabas ulit. Umutang na naman ako ulit. Nabayaran mo na ba itong mga utang mo sa parents mo? Parang minsan na nanaginip ako, nagbabayad ako. So parang feeling ko, nagbayad na ako So malamala, technically nag-invest ka ng malamala for your films. At the first two films, what? Yes. Malamala? Yes. Magkano? Mga 5? Mga ganyan, more than. 5 to 7? Wala na akong mamanahin. Parang ganun na nga. Pero alam, two-folds yan for me. You're very lucky because you have a family that has the resources and also that supports you. Kasi pwede namang mayaman ka, pero ayaw naman ng parents mo tulungan ka. Pero ikaw talagang sobrang tinulungan ka. Yes. At the same time, ito rin yung sinasabi ko na may mga tao talaga like you who will do everything in their power to make their dreams come true. Hindi ka nag-antay ng opportunity mo. Ginawan mo siya ng paraan. Kasi anyone can say na, hindi ako gagawa ng 750,000 kapiling ko lang. Hindi. Pero you didn't take no for an answer. Grabe ka. As in, hindi ko alam kung ano ang lakas ng loob na meron ka dun sa part na yun. And that tiwala ng family mo, Oo. Feel ko naawa na lang din. Hindi naman. Kasi, syempre, iniyakan ko yun. Oo. Pangarap ko kasi yung Cinemalaya, di ba? Alam mo yan, pangarap ko yung Cinemalaya. No, yeah, pangarap mo. I grew up watching Cinemalaya films, no? So, nung nakakuha ako ng chance. Syempre, kakagaling lang sa Cinema One, naglabas din ng pera doon. Tapos, eto na naman ako, humihingi na. Lagi sa buong bahay na yun, yung technically, pwede ka nang gumawa ng... Humihingi na naman ako ng pera. Actually, hingi. Umuutang ako ng pera. Bago makautang. Wow. Okay. Pero alam mo, I know that marami kang struggles na pinagdaanan. Like, with putting all these films together and also becoming a filmmaker. And we'll talk about that when we get back. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts
and feelings about our topic. Thank you! Mula sa pagpaplansya ng mga damit ni Eddie Garcia hanggang sa pagtaya ng milyones para sa iyong sariling pelikula. Uy, rhyme yun. Oh, diba? Eh, Pwede. ano po yung mga... Kasi ako, syempre, may sarili akong struggles as a director. Ngayon, finally, I find out that I'm actually a director. Most people didn't really know that I was a director from a very young age. Which is different. Tapos sabi mo kayo na parang, buti hindi sa akin binigay na nung bata ako, kasi sa akin binigay. Correct. Binigay siya sa akin nung bata ako, but I didn't... It was a weird experience. No, it was weird. It was a weird mindset that time. Kasi, because I didn't really fight for it, it wasn't, parang feeling ko, hindi siya ko siya for granted. It was like, when people ask me, how does it feel to be a 21-year-old TV director? A female TV director. I don't want to sound mayabang, but ang inisip ko sa that time, what else am I gonna do? Alam mo yun? Yeah. So I didn't have that, yung hindi ako gigil. Yun yung nung bata ako, parang, kailangan ko ito kagaling. Wala eh. Kasi parang, hindi, why would I not be? Pero grabe ka din kasi magtrabaho nun. Grabe ka magtrabaho. Yun din na hindi ko rin na-appreciate yan. Hindi ko rin na-realize yan. As much as hindi ko na-appreciate yung opportunity, but hindi ko na-appreciate. Parang hindi siya big deal for me. Mm-hmm. But hindi ko rin na big deal how much I was working that time. Ngayon ko lang siya na-realize na parang di ata pang tao yung pataguro ko time. Oo, kasi I remember para lang magkita tayo, you will give time, susunduin kita sa office, 2 oras, 3 oras tayo kakain at saan man tayo pupunta, ibabalik kita sa office kasi may trabaho ka pa. Ng mga 2 a.m. Oo, ganyan. Tapos dire-diretso ka na ulit the next day. Wala na talaga, no? Oo, ganun talaga. Ganun. Thankfully, hindi na. Thank God. Pero may mga times pa rin talaga na nag-all-nighter ako. Isip ko, ba't ko ito ginagawa? Parang tapos na ako dito. But ikaw, ano yung mga struggles mo as a director? Kasi syempre, hindi kita nakasama as, di pa tayo sobrang nagtrabaho together eh. Nung nagsisimula ako. Oo, even now. Ano yung mga struggles mo? Ano mga struggles? Well, of course, yung mga early struggles was, getting funding for a specific project. No? Yun naman talaga yung pinakamahirap. Tapos, finding the right people that would actually magkiklik with you. Kasi kahit sabihin mong magagaling yung mga nakakasama mo, hindi mo necessarily ibig sabihin na bagay kayo together. Mm-hmm. Kahit parehas silang lahat magagaling. Mm-hmm. Doon ko din na-realize na ganun pala talaga siya. Hindi porket magagaling yung mga kasama. Hindi ko kunin mo lahat na magagaling. Oo. Kasi baka hindi kayo feng shui. Alam mo yung gano'n? Oo. Ngayon naniniwala na ako na energy din. Tapos kasi nagre-reflect din ako paano kayo magtrabaho, kung ano yung tinatrabaho nyo, makikita mo yung visually. So it took me time to realize that na binabagayan mo din kung kanino ka babagay. Not necessarily hindi sila magagaling. Talagang feeling ko chemistry din. Nakahanap ka na ba ngayon? Yes. Oh, meron na akong mga tao, but luckily kasi hindi ako takot experiment at mag-explore ng mga bagong katrabaho. Kasi nung napunta ako sa Idea First, yun nga, in 2015. We'll get there, yes. Nung napunta ako sa Idea First, iba-iba yung mga DOPs, ADs, PDs na naka-work ko every project. So doon ko nalalaman na, okay, feeling ko okay kami dito baka hindi siguro kami click or hindi kami siguro swak. So doon, lesson din siya. So hindi ako takot na, kasi may mga ibang directors na sobrang fix yung team nila. Yeah. Ako hindi ako takot mag-iba-iba. Correct. I agree with that. So you mentioned Idea First. Yes. And you've been with Idea First. For those who might not know, Idea First is the media company or production company of Direk Jun Lana and Direk Percy Rintalan. So ang dami, obviously, Idea First has a lot of hits under their belt. Beautiful. Recently, and The Breadwinner is co-produced with Star Cinema. Yes. And ang dami mga internationally award-winning films. Yes. Of course. Diba? Nila Direk Jun and Sir Percy.
how was it? Paano ka nakapasok sa idea first? At paano ka hanggang ngayon tumagal? Kasi alam ko may mga umalis na rin sa kanila ng mga director din nila, mga writers nila. How did you manage to stay there for 10 years? Well, I got in kasi remember na mention ko kanina na binigyan ko deadline yung sarili ko by 30 kapag hindi pa ako nakagkakaroon ng opportunity. Papasok na ako sa corporate. Yung last straw ko noon was nagkaroon ng free workshop na sinipanulat ng tawag si Direk June. And at that time, kakapanood ko lang halos ng Barber's Tales. Love it. Nung napanood ko yung Barber's Tales, sabi ko, oh my God, ito yung director na isustok ko. At siya talaga yung peg, parang ganon. So, sinok ko siya. Siyempre ngayon lang nalalaman. My favorite director also. Direk Local. June, diba? Kasi grabe yung Barber's Tales. Because of Barber's Tales. Yes. Grabe yung... For me, that's his favorite. That was his best work. Barber's Tales. For me. Uh, I mean, marami rin ako yung maganda. Pero for me personally, I thought that was, grabe. wala na kasi ibang gumagawa pa ng ganun. Di ba, alam mo yan? Life-changing din siya for me eh. So, nung stinok ko siya... Gerald Tarog din pala, Goyo. gusto mo yun? Gusto ko rin siya. So, yung tama-tama, nung Sorry, General Luli pala. Ayun kay John Arcilla. Yes. So, nung time na sinustok ko siya, tama-tama, meron siyang free workshop na kinol. Tapos sabi ko kay Lord, nagdasal ako na, sabi ko, Lord, kung hindi ako makakapasa dito, ito na yung sign na bumalik na ako sa corporate. Tapos I remember nung pagpunta ko sa Mowel Pod, kasi doon ginawa yung parang audition. Kasi may audition process siya eh. Ano pala to? Si Star Circle Quest. Parang gano'n, yeah. Tapos lahat ng mga aspiring writers, filmmakers, ang dami talagang pumunta. So, nung time na yon may exam siya. Wow. Yeah, tapos ang exam niya ay gagawa ka ng eksena. Tapos ang brief, I remember yung brief nun ay 3 characters sa elevator. Yun lang ang kumbaga given. Tapos gagawa mo siya ng eksena. So, wala naman laptop nun. So talagang sinusulat ko yung bawat sequence 1, interior, 2, elevator, ganun. So sulat siya. Tapos, after nun, magsasubmit ka, tapos either diretso ka sa interview kay Direk June, or may lalapit na sa'yo, tapos tatapingin ka, I will just update you. So, alam mo na, kapag tinapik kang ganyan. So, syempre, kapag nagsasubmit kayo, parang, oh my God, sana mo. Tapos may nakita ko na lumalapit na sa akin. Sabi ko, Lord, ito na. Pumasa interview. So, pagpunta ko sa interview. So, nakausap ko si Direk June. I think, yun yung time din na halos kamamatay lang din ni Direk Marilu Diaz Abaya. Si Direk Marilu, anak-anakan din niya si Direk June. Oh, okay. So, nung tinanong niya ako about, so you are a student of Direk Marilu, feeling ko, there was a certain, may common denominator kami na parang sinabihan ata siya parang may tumapik sa kanya si Direk Marilu, ko, oy, alagaan mo yung estudyante ko. Parang ganun yung dating sa kanya. Kasi ako lang yung kaisa-isang from Direk Marilu na nag-audition noong time na yun. Audition talaga yung tawag ko. yung train ito. Oo, yung exam na yun. So, after nun, nakapasok na ako. So, dun sa Sinipanulat, dun ko na-develop yung iAmerica. Tapos yun yung sinamit ko sa Cinemalaya. Dun nakapasok. Wow. Okay. So, talagang life-changing talaga yung when you turn 30. And you've been with them since then? Yes. Alright. So, itong iAmerica, which was under Idea First, napasama siya sa Tokyo International Film Festival! Yes. First 2017, correct? 2016. 16, okay. How was the experience? Ilang director sa buong Pilipinas, filmmakers, ang nangangarap na mapasama sa isang international film festival, and you've made it happen for yourself. How does it feel? Actually, sobrang weird yung story dyan. Looking back, I've never really hindi ko intention gumawa ng pelikula or magkaroon ng pelikula abroad or mapunta sa festivals na ganyan. Very local lang thinking ko. Laging, Cinemalaya was a dream. So, Cinemalaya natupad ko. So, nung nagsasubmit ng festivals, hindi ko pa nga alam na sinasubmit siya ng producer. Parang nangyari, sinabit lang ni Direk June sa Tokyo International Film Festival. Under what category?
Asian feature. Asian Yung mga baguhan. Aha. Kasi si Direk June, nakapasok din that time yung Die Beautiful sa main competition. Ay. So it was like a full circle moment na parang your mentor was in the main competition tapos yung mentee na sa Asian feature na parehas sabay nagko-compete Oh. at that time. So, nung nakapasok siya, hindi ko pa nagsisink in sa akin na big deal siya, especially na A-list festival pala ang Tokyo International Film Festival. Nung nandun na ako, dun lang siya talaga nagsink in kasi nakita ko si Meryl Streep. Kasi Oh siya yung guest of honor ng festival. So, nung nakita ko si Meryl Streep, yung parang bigatin siguro. Parang I've made it. Parang, I think I'm there. tapos may pa red carpet. Oo Tapos yung nga. red carpet sa Roppongi, nakaikot yung buong red carpet, lalakad ka doon. So parang sobrang weird na na-experience ko to. Na hindi ko siya pangarap eh. Oh, Hindi siya intention sa akin na gusto kong magpumampa sa red carpet. So dahil doon sa experience sa'yo, mas lumaki yung dream. Yeah. Mas nagkaroon ng addiction na, shit, parang gusto ko pang sumali sa iba't ibang festivals. Yun. So, yun yung pinaka takeaway or experience nung Tokyo. Yes. And alam mo, when you said na parang hindi mo siya pangarap, di ba? Pero nangyari yun. That is what I always say. If it's meant for you, kahit tumenga ka dyan, mangyayari yun. But of course, magkatatenga kasi dapat may action. Correct. But the point is that, why exert effort? Why beat yourself up? Right? If it's meant to be yours, no one can take it away. So, hindi lang yan ang internationally acclaimed shit mo, bitch. Because, in the pandemic, ito na, ay nako, I really remember. So, I've always known Via. Ever since, like, Aino Kosabi. Hindi ko alam kung alam niyo tong mga Aino Kosabi and shit, Vice Croyd's fanfiction. But, doon po ako sa level na yon, okay? So, I've always consumed that material. Siguro ako yung target audience. Hindi ko alam. Wala bata ako. But BL was never big in the Philippines. Was never big. Mm-hmm. And then, sumikat si Together, the series, right? Here. Bago ang pandemic and then nung pandemic, right? Yes. 2020. And then, that time, I was working on Star Hunt Academy Kids. Dine-training ko sila Akira, di ba? Correct. And then you were like, meron ka, kasi nag-lockdown na nun. Meron akong ginagawa. BL. BL! First ever BL. Ako nakarinig sa Philippines, Oh my God. Remember how much it was a big deal for me? And you were like, kasi wala kasi kami magawa, kaya kailangan gumawa ng something. And I'm like, no! And then, I promoted it. I was the first influencer that posted about Game Boys. I remember that. Yes. And then, walang tawag ito, walang engagement. Kasi syempre yung following ko, K-pop, hindi nila pa, kasi Pinoy di ba? Yeah. And then it became a fucking phenomenon. Ewan ko. Pagjakan kita dyan eh. Hindi rin siya Ay, ito na naman tayo. Ayan na naman. Sa'yo eh. Magalit Yan na naman sa'yo eh. Hindi na naman nag-sinkin sa'yo. Magalit na naman siya. Emmy-nominated series. Ilan ang Emmy-nominated series sa Pilipinas? May ilan naman. Ilan? Hindi ko. Exactly. Hindi, alam ko si Direk Eric Mating. Ilan? On the job. Oh, isa ikaw doon. Hindi ko sure. Isa ka doon. Ang director nun. Director, yung grabe, physical lang po pala dito sa... Tapos parang wala naman, phenomenon ba yun? Hindi ko sure. Sapali kaya kita. Hindi, kasi habang ginagawa mo siya, dahil nga pandemic, hindi mo naman din talaga fully nararamdaman yung parang laki niya. Kasi nasa bahay ka lang nung time na yung sa bahay lang ako. So, hindi ko na-experience yung... Kasi 'di ba meron tayong parang barometer of measure, yung barometer na kapag alam mo sikat na yung ginagawa mo. Kapag kumakain ka sa isang restaurant, tapos yung nasa likod mo, uy, napanood mo nito, ganyan, ganyan. So, pili mo, hit to. So, hindi ko na-experience yun. Kasi na-pandemic. Oo, tapos wala naman akong Twitter o X, ano ba tawag ngayon? X at ngayon. So, wala rin akong ganun. So, hindi ko siya nagagrasp na, uy, nagtitrending ka, uy, nagaganyan ka, hindi eh. I remember it was such a hit that I feel like it opened doors for a lot of other queer, I mean, don't get us wrong, marami ng queer contents before pa, like sila Andoy Ranay, marami na sila before, even
wow, diba? I mean, that's like way before Game Boys. But BL kasi is different from, there's many different layers of queer content. Yes. And BL, especially boys love, that kind of content, mas, malaki kasi yung ano niyan. Sa Asia, South America, ganyan. Yeah. Actually, Game Boys was also an opening then for me because I didn't know BL. At that time. Yes. Yung writer, si Ash. Yes. Siya ang, Ash Malalong shout out. siya ang, kumbaga, nanonood talaga ng BLs. Thai or Japan? Thai. Or all sorts. Parang Chinese, Taiwanese, nanonood na siya ng ganyan. Tapos nung pandemic, siya yung nagsisend sa akin ng mga kaya ko nalaman yung Together. Yeah. Kaya ko nalaman na yung Crossing the Line, Taiwanese. Ganda. Crossing the Line, Blue, mga ganyan. Mga ganyan. So, nung time ng pandemic, yun yung kinokonsume mo. Oo. Kasi, yun nga, lockdown. Hanggang sa nagkaroon nga ng opportunity na binigay ang idea first. Kasi nga, sobrang hit nung Together actually, series at that time. To be fair. And then, naisip ni Direct June na, gawa tayo. Hmm. Tapos, in my head, nung inaalok sa akin yung project na yun, parang ang thinking ko, so after ng lockdown. Hindi, magsushoot ka now. Paano? Tapos sabi niya sa Zoom, paano Zoom? I am the less techie person, least techie person sa idea first, I believe. Tapos sa akin, magsushoot sa Zoom? Paano yun? So talagang nung sinagsushoot na kami, I remember 5 times namin nire-reshoot yung pilot. F1. Kasi hindi ko alam yung ginagawa namin. Kasi di ba parang Zoom. Tapos, wait. Sorry, how does it work? Zoom ka, ako si Elijah. May camera ako here. Oo. Yung mismong, yung digicam or whatever, iPhone, right? And then, nasan yung Zoom? May laptop dito. May laptop dyan. Oo, nandun ako. Okay. Tapos, i-direct mo? Oo, nakikita ko lang siya. Okay. Tapos, meron siyang mga, yung kapatid niya, si Jerome, yun yung nagre-record. Ganyan. Tapos ganun din si Coco, yung sister niya o yung kuya niya. Pero yung patuhan nila, real time? Oo. Nasa Zoom kami lahat. So nagkakarinigan lang sila. Pati, kumbaga, hindi nila nakikita. Oo. Yung isa't isa. Tsaka yung emotions, everything. Exactly. So, kunyari, may pa-tears. Hindi naman syempre nakikita ni Kokoy. So, magkakat ako. Koy, sa line na to, umiyak si Elijah. So, i-repeat namin yun para makareact siya doon sa iyak na yun. Oh my God! Kasi hindi sila nakikita. Ako lang nakakakita sa kanila. So, ganun yung process. So, talagang, ano to? Grabe talaga. But why do you think that story, that show, even though, I mean, technicals-wise, it wasn't the most high-tech, high-end, you know? Yeah. Why did you think it resonated with so many people? To the point na Emmy nominated siya. Well, feeling ko kasi it really reflected the times, no? Kasi feeling ko lahat tayo pinagdadaanan nila. Kaya there's a certain familiarity dun sa pinagdadaanan nila yung pinagdadaanan ko. So feeling ko kaya din siya. Kasi dun din ako nagtataka, 2 tao lang to nag-uusap sa phone. Tapos naka-split screen lang yung ganyan the whole time. Tsaka hindi rin lang ang nag-consume sa kanya LGBT eh. Correct. Even straight people I know watched it. Yes, exactly. And then, enjoyed the show. It also shows na talagang love is universal. Na regardless kung anong nakikita mong gender sa screen, diba? Nagtatranscend talaga siya. So, it only proves na straight, LGBTQ, lahat tayo pare-parehas tayo magmahal. Correct. And at the same time, dahil nasa pandemic tayo lahat, yun din, isa din common denominator yun, no? Na pinaganda. Kaya feeling ko nag-resonate din sa maraming tao. Plus lahat ng tao kasi nasa bahay, no? So lahat talaga nagko-consume lang ng content online. Yeah. Nagkataon na siguro din timing din na Game Boys was the first kind of BL na categorized doon. Like, again, marami ng gay contents prior to that. Yes. But hindi na namin pag-uusapan kung ano yung BL, ganyan kasi parang may Google naman. Pero parang ibig sabihin, yung ganong atake, yung ganong atake, I guess. Yung ganong atake was really the first
in the Philippines at Yes. that time. At that time. And you were the director of that. Eh, What a fucking revolutionary. Nakakainis ka. Hindi, alam mo naman, I don't... Bigyan mo yung sarili mo ng, Ayan naman siya. enough na anong tawag ito? Pat yourself in the back more. Okay. Because how many people would want to be in your position? Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Kumagagalit na naman siya. Wow! Nagagalit ako kasi hindi niya kasi nare-realize kung gaano siya kagaling eh. Kung hindi ka naniniwala magaling ka, at least bigyan mo yung mga tao ng opportunity to tell you that. Hindi lang ako sanay Ma-receive. sa compliments. Kailangan mo ng healing. Ilang beses mo na sinabi yan sa akin. Para kailangan natin ng healing session kayo. Correct. Para iba na yung Kapag subject. mapapunta na tayo dyan. Well, speaking of Game Boys, it opened a lot of doors for you, obviously, especially in terms of queer storytelling. Yes. And we'll be talking about that more when we return. Yes! Kung kayo po ay nag-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching, and please share this video as well. Bukod sa Game Boys, kasi nga, actually, for some reason, because I guess because of the success of Game Boys, naging mas mas nalinya ka. Kumbaga yung naging branding mo in a sense would be, I suppose, a lot of the storytelling that you do are queer related, I guess. How do you feel about that kind of branding? I don't think there's anything wrong with that. Yes, of course. Wala naman akong problema kung yun yung naging brand or kasi ako as long as gusto ko makapagkwento at gusto ko yung kwento, magkakwento ko kahit ano pa yan. That's true. Siguro na nagkataon lang na after Game Boy sunod yung queer content. Ano ba? Game Boys? Game Boys, Pearl Next Door. Pearl Next Door din pala. Yeah. Tapos Pa-Thirsty. Pa-Thirsty. Parehong Pearl Next Door and Pa-Thirsty, parang lesbian. Tama ba? Bisexual kasi si Pearl. Bisexual si Pearl. Okay. So, yeah. So, mas yung Pearl Next Door, Girls Love series. Okay. And then yung Pa-Thirsty, sinundan pa rin yung kwento ni Pearl. Pero, mas sexy. Mas spicy. Mas spicy. Spice. Tapos, after that, 2 and 1. 2 and 1, which is in VMX. Yes. All right. Okay. Yes. Ang dami kong tanong dyan. Pero before tayo pumunta sa mga VMX stories mo, kasi ang dami ko talagang tanong. Kasi may tanong before, medyo controversial siya. Kapag ba gumagawa ng kunyang LGBT kwento, kailangan ba yung filmmaker, director, or writer LGBT din? Ako? Para sa'yo? Hindi. Kung ako ang tatanungin, kasi kung ibabalik din yung kwento, yung tanong na yun. So, kung hindi ka straight, hindi ka rin ba pwede magkwento ng straight? Nakagawa naman ng rom-com. Correct. Pabansang third wheel, ganyan. So, bawal din ba akong ganun? Naniniwala ako kasi sa pare-parehas tayong pwedeng gumawa ng gusto nating ikwento. Of course, iba lang siguro yung approach dahil because I am a member of the LGBTQ community, I guess, in terms of research, mas experience siya. Mm-hmm. But that doesn't discredit naman other, kunyari, straight filmmakers want to do queer content. Mm-hmm. Ang importante lang naman ay you do the research, you kind of interview people, you make sure that you've done the process. And you treat it with respect. Yeah. Exactly. With respect and sensitivity. As long as nandoon ka, pwede ka magkwento ng kahit ano. Even for actors hindi naman kailangan na LGBT yung actors, tama ba? Well, lagi yan tinatanong. Yeah. Kasi, syempre sa akin, importante ang representation. Of course. Kung kunyari bakla yung characters, of course, sino bang may ayaw na kumuha ng isang from the LGBT community, but ewan ko, at the end of the day kasi, pwede mo rin simbalik ka rin Oo, at the end of the day, kung sino talaga ang perfect for that role at makakagawa at magagampanan yung obligasyon dun sa character at dun sa kwento, kung sino
sino yung best for that. Parang nanay, kailangan ba talagang nanay yung actor para magampanan ng nanay yung role? Oo, para siyang ganon. So, as nandun ako, but gets ko yung representation. Mm. But it's also kasi hindi mo naman din alam kung yung kinakast mo ay nasa community o hindi. Kasi hindi naman importante sa akin yon in a way. Parang hindi mo naman tatanungin yung isang tao, kunyari, Exactly. bakla ka ba? O kasi dahil bakla ka, ikakast na kita. Right. Diba? So, hindi natin alam yung sexualidad talaga ng tao na yun na kinakast mo. Kasi hindi mo naman dapat itatanong yun. Unless friends kayo siguro, siguro. you would know, diba? So it's to yun lang yung paniniwala. So for you, hindi siya factor in casting actors, in telling stories for you? Not really. Okay. Okay. But ano naman ako, kahit hindi siya yung parang priority ko baga sa number one list of requirements na kailangan, nandoon naman yung ano ba yung word na yun? Nandoon naman yung priority, sensitivity about it, or parang awareness? Yes. Oo. Aware ako. Kasi pag merong openly out gay tapos magaling, right there and there, I will cast you. Kasi added talaga ang representation. Pero ang problema rin naman, kung kunyari, konti lang sila, hindi naman din sila pwedeng sila lang all the time. Tama ba ako? Pwede naman din. Hindi naman ako particular. Hindi. Kunyari, ibang director. Kunyari, lumabas na kasi siya dito, tapos siya na naman dito, ganun. Gets mo? Parang, gets mo? May mga ibang directors na dahil exactly. So, parang, kapag the smaller the pool of the options are, mas maliit din talaga yung opportunity. Kung mas malaki yung pool, parang sa States, ang laki ng pool diba? Yun nga, it's different din kasi kapag kino-compare, like, bakit sa States ang gagawa nila yun? Correct. Mas marami kasi yung openly LGBT queer actors na nandoon. Correct. Dito sa atin, dahil nga tabu, di ba? Yeah. Ayaw mag-out, hindi pwede mag-out, tinatago yung sexuality. Exactly. Why? Because hindi magkakaroon ng trabaho. Exactly. Tapos, and we cannot take that against them. Exactly. Kasi syempre, di ba pag nawalan yung trabaho, ikaw ba mabibigyan yung trabaho exactly. dyan? So, hindi mahirap siya i-apply somehow. Well, in Asia in general, actually, feeling ko hindi lang naman sa Philippines. I mean, there's a lot of LGBT content in Korea. How many openly gay actors are there? I can only think, so, diba? Exactly. Kung Sukchul, hindi nga actor yun diba? So, konti lang. So, hindi natin pwede i-stop gumawa ng content or mag-tell ng story. Diba? Yes, yun. But, of course, very aware ako na sana, as much as I can, gusto ko may representation. Like, for example, sa 2 and 1, nandun si openly, Wait lang! Be careful! Hindi, alam ko, openly gay naman si Paolo Pangilinan. Si Paolo. Okay. Siya. Okay. Kinabahan ako doon. Okay. So, yes, I believe it. Di ba Michael? Paolo Pangilinan. Sa 2 and 1. Tapos like sa Pa-Thirsty. Iba pala yung Michael, yung kapartner niya dun sa isa pa. Iba. Pareho silang Pangilinan tama ba ako? Yung Ian. Yung sa Gaya sa Pilipinas. Hindi yun yung katrabaho mo. And then, Si Paolo. Yung doktor. Parang yes, doktor. Yung ngayon nag-med school. Yes. Yun. So, happy ako nakapag-cast kami ng openly gay actor. Right. Like, and tapos yung sa Pa-Thirsty, openly bisexual naman din si Alex Diaz. Tapos yung character na pinortray niya is also bisexual. So, yun, happy ako na na-marry yung totoo niyang preference o sexuality niya dun sa character. So, very aware naman ako doon. Gusto ko as much as I can. But at the end of the day, kung ano yung pinaka-best, kung paano maikukwento at magagampanan yung character sa best ng actor na makakaya, nandun din ako. Yeah. Exactly. Kung baga wag ipilit kung hindi naman talaga bagay or hindi appropriate. Kasi syempre at the end of the day, sige, nag-hire ka ng totoong bakla, hindi naman naaarte ng tama. Kasi not necessarily yun na porket bakla ka, makakaarte ka ng baklang character. Yeah. Oo, kasi actually nakakagulat pa na mas pag may mga certain na minsan,
bakla ka na in real life, tapos pag umaarte kang bakla, parang hindi Weird? tumutugma. Oo. Really? Depende sa character. Oo. So, at the end of the day, really, it's kung sino yung best fit for the character na Actually, to be fair, I just realized sa Ma'am Chief, yung isang character doon, si Polly, si Enzo Almario. Yung character talaga is gay. Like, openly gay. Parang Enzo Almario. So, when I was doing the auditions for that, I didn't really intend na, alam mo, hindi ko naman sinabi na parang has to be a member of the LGBT. Pero may mga nag-audition na parang hindi ko sure kung, alam naman nila yung character. Pero hindi kasi nila nagampanan. Diba? Whereas, pag nung pinasok ko, sige, Enzo, read the line. Hindi niya na kailangan umarte kasi ganun yung hinahanap kong character. Parang ganyan. Yeah. So, yeah. So, I think, I agree with you on that. And also then, parang for me, recently, I came out with this music film called Pansamantala. Yes. Congratulations. Maraming salamat. When I was writing it, I did not even have that in mind. Na parang it's like, it has to be a queer story, ganyan. It just happened like that. But I'm happy that the people, from the community who watched it, they said naman that it was sensitive and hindi siya queer baiting or anything like that. Kasi it can potentially be. It can potentially be. And for me, nasa intention din kasi ng talagang sinasabi ni Mike, nasa intention din kasi talaga yun ang gumagawa. Yes. Diba? Nasa intention din talaga. Now, speaking of intention, ilan ang nagawa mo na sa VMX? Kasi balita ko, meron kang 2 and 1, right? Pa-thirsty. Pa-thirsty. Sa VMX ba yung pa-thirsty? Yes. So may spicy scenes din doon? Oh, yes. Oh my gosh. Okay, didn't know that. Pero, meron kang upcoming na ilan? Actually, nandun na ata. Nandun na sila lahat. 6? 6. Ma-check ko nga yan. Oo, 6 yun nandoon. Okay. Para siyang anthology stories na queer stories. Oh my God, ikaw ang nag-direct lahat? Yes po. Wow! Ilang shooting days mo yun? Kasi sobrang dami yun. 6 yun eh. 6 episodes. Ilang 8 buwan mong days? ginawa? Ha? 8 days ang 6 episodes? 9? Hindi, yung 6 na yun? Oh. Pero same characters kasi sila? Hindi. Pa yun. Short films? In a way, yes. Okay, Nasa okay. 45 minutes, 50 minutes to an hour. Ano yung mga titles nito? Yung number 1 is Pretty Boys. Yun yung pinaka-teen. Kasi mga high school. Sino mga characters nito? Sino mga artista mo nito? Si Marcos Patterson, si Tommy Alejandrino. Wait, pero VFX? Yes. So, syempre may spicy scenes. Hindi. Yun yung pinaka-teen. Parang kissing-kissing. May love scene, pero very wholesome. Okay. If I compare it to the others. Okay. So, yung sumunod doon is Table for 3. Yung Okay. kwento ng Thropol. Tropol! Yun. So, yun si Topper Fabregas, si Jessie Quinto, Shout out to Jesse's management. and Arkin Del Rosario. Yun talaga matindi. As in. Okay, ito gusto kong tanong ha. Since we're here na. I've never shot as a filmmaker, director, whatever. Kahit nung before pa. Kahit nung mga short, mga skits, ganyan. Never pa akong naka-experience like mag-direct kahit naghahalikan. Okay. Never pa ako naka-experience. Anong feeling na may nagbebembangan sa harapan mo? Can I say babembangan? I mean, anong feeling? Wala. How do you do that? Hindi ko kasi turuan mo ko. And Wow. I feeling ko kasi mindsetting din siya. No? Okay, So, dahil alam mong isushoot mo siya that day, naka-mindset. Syempre naka-call sheet ka for the day. Oo, naka-mindset ka na, okay, kukuhanan ko tong mga love scenes na to. Or sex scenes na to. Sex scenes talaga siya. Yes. Yes. Oo. So, Virgin po mukha Ayop. tawa talaga ako. Pero more of mindsetting siya. Tapos pagdating mo doon, wala siyang inhibitions na for me. May table reading pa kayo, gano'n? Yes, merong nag-table read. Prior. Oo, prior. Pero pagdating doon, mas very technical kasi very technical ang sex scene. Okay. Akala, parang feeling mo, parang pag sinushoot mo, it's really like a dance. Oo, So, choreograph. choreograph mo. So, parang una dito, ito munang position dito, tapos pagdating dito na yung position. Mas ganun ang blocking kapag sex scene. For me, ganun ako Yeah.
ay. Tapos, binibigyan mo din ng freedom yung actors kung gusto nilang, syempre always with consent. Of Always course, with consent. with consent. So, yun. So, tatanong mo, is it okay kung dito ka hawakan? Okay lang ba hawakan to? Okay lang ba dito? Mas gano'n. Kung hindi kayo okay, sabihin nyo sa akin. So, Syempre may rehearsal yun. yes. Pero yung rehearsal, hindi siya all in. Mas more on Blocking Position talaga, blocking siya. Position 2, Position 3. Tsaka paano pag kunyari Spider-Man. Hindi, tsaka syempre kasi like ako, syempre, alam natin pag nag-direct tayo, okay, 2 cams ka ba? Mm-hmm. 2 cams, alright, cut, okay, next take. From the top. So, ulitin nila yung posisyon na yun. Paulit-ulit. Yeah. Kaya nga, hindi siya yung maano ka na, yung para maumay ka na? Oo, may immune ka din kasi paulit-ulit siya. Tapos, syempre, get ko, I can imagine. Yeah, nakakapagod din sa actors. Nakakapagod talaga sa actors kasi very physical. So, lalaki sa lalaki kasi, so parang mas physical, I guess. In a way, oo. Or mas brute force, mas well, for that particular episode, yes. Oo, mas gigil. Oo. Pero depende rin sa atake. Kasi yung 2 and 1 mo parang medyo flowy. Oo. may mga pahimas-himas. Oo, depende siguro sa atake. Mas delicate naman yun. Oo. Itong Table for 3 mas rock on. Oo. So yung pinakamalala, yung Table for 3? And then, after nun, meron akong ginawa, pwede B, pwede G. Pwede B, pwede G. Oo. Pwede babae, pwede boy, pwede girl? Oo, parang gano'n. And then, after nun, LGBT din to? yes, that to. Queer. Wait, itong pwede B, pwede G, girl, boy. Both. Girl, boy. Tapos, yung sumunod is yung bigayan. Mm-hmm. For me, yun yung pinaka-rurok siguro because, yung mga characters ko kasi nag-engage sa orgy. Men? Men. All men? All. Ilan? 10. Sa isang kwarto. Sa isang apartment. So, sinut nyo to obviously ng the 10 people there plus the staff. Yes. Pero syempre, kung sino lang yun ang kailangan. Of course, syempre, diba? How did you, paano mo ma-mindsetin yung mga staff mo to, yung mga actors mo nun? Well, aware naman siguro sila. Hindi naman sila. I mean, aware sila sa kwento. Of course, nag-present ko yung kwento muna sa kanila. Bago yung shoot or bago kami mag-take in, usap ko din yung mga talents na sasama sa kanila dun sa orgy na yun. Kasi ang kwento kasi ng Bigayan is, it's about a couple who has been parang kind of open in their relationship sexually. And then, sino mga bida dito? Si Jessie, saka si Mike Liwag. Yun. So, yung isang character doon, ayaw na niya. Pero yung isa kasi, yun yung lifestyle niya. Yun kinadisnan niya. So, doon nagkakaroon ng problema. And these actors, sorry, you don't have to answer it naman. Parang, are you aware of their preferences prior coming in? No. Hindi na. Basta gawin na yung trabaho. Yes. Gina. Hindi naman siya importante na kailangan alam ko. Hindi rin importante sa karakter nila. As long as kaya nilang artehin. Oo. As long as alam nila yung konteksto ng character at nag-research sila at nag-usap naman kami at alam nila yung politics and ethics of being in this open. Oo nga eh. Actually, yun pero pinaka nakakatakot doon kasi parang hindi mo, kailangan lahat ng tao sa set, alam yung boundaries. Yes. Kasi parang what if biglang ay parang medyo mo-OA na to. Ano sabi mo? Direct cut? Hindi ko siya na-experience kasi thankfully wala namang nagganon. Wala namang reklamo yung mga actors, especially yung dalawa kong bida. They were very collaborative. I approach things kasi always with respect and with consent. No? Yes. So wala akong pinagawa sa kanila na hindi nila inukuhan. Tsaka, to be fair sa'yo, kilala kita, hindi ka talaga sobrang allergic ka sa concept ng sexual harassment sa set. Very sensitive ka dyan. Like, sobrang ito talaga parang, don't even try. Yes. Like, that whole,
Alam mo yon, sobrang sensitive mo dun eh. Yeah, sobra. Oo eh. So, importante sa akin kasi talaga yun. So, Oo. yun. So, pero question na, alam ko our viewers would want to know, paano ka nakabit yung mga plaster? Tsaka hubad ba sila talaga? Paano to? Parang ayoko na. Ganun na lang. Hindi. Siyempre, hubad sila during the take na may mga robes sila. Pag nag-cut up, ang mga wardrobe, ihahagis talaga yung mga robes sa kanila. Yung plaster kasi, it's different now. Ang plaster pala ngayon ay parang napkin. Napkin. Na ginaganon lang. Okay, sorry. Alam mo bang itsura ng napkin? Alam mo paano ibit sa pekpek yun? Gusto mo, inalam ko yung process sa utak ko yung ganun. Hindi kasi yung napkin, dinidikit sa panty. Oo, correct. Ito, para lang siyang napkin, pero ito, dinidikit na dun sa... Sa mismong private part. Oo, pero recently, meron ng pouch. Ay, pang lalaki to, ha? Oo, okay, iniisip ko rin. Yun lang na may experience ko sa notes. Oo, sorry. Puro lalaki. Okay, so ibig sabihin, yung napkin na yun, pang tapal ng etits? Oh. Yun medyo masakit. Kasi para talagang nakadikit yun. Okay. Ngayon kasi meron ng pouch. May skin tone pouch for the balls. Yes, for the organ. For the organ. Organ tsaka yung balls tsaka yung penis. Penis, yes. Pasok na lahat. Oo. Nandun siya. So at least nakakahinga. Hindi siya nakakipit lang before. Ngayon kasi nasa pouch na. So yes. At least medyo feeling ko comfy. Pero kasi, didikit pa din. Pero less. I suppose naka-shave naman sila or something, no? Dapat. O kasi para kung didikit-dikit Oo, dapat. Yun sinasuggest din namin kung mag-shave ka or mag-ano ka. Kasi, masakit kapag... tinanggal. Masakit. Okay. Kasi yung talaga ito pinagpakantuhan natin, no? Oh. Pero itong mga kasi guys, ito po sa Ponto ka naman si Mark, nakakangiti naman dun sa tabi. Pero parang medyo weird. Parang wala naman yung tipong, kasi actually hirap sabihin ito, pero parang ano yung tipong parang tumutuon na yung iba. Parang gano'n. Ang hirap ata, no? Wala, hindi. Hindi siya gano'n. Hindi talaga? Oo. Kasi very technical kasi talaga. Mm-hmm. Akala, ang weird talaga. Sorry ha, bago makalimutan, ano yung mga titles mo? Para panoorin nila. Ayun, Bigayan, and then, My Boyfriend is a Sex Worker, Parts 1 and 2. Oh, may Part 2. Yan. So, anim yun. Yun. Ulitin natin, ano nga yung mga yun? Pretty Boy, Stable for 3, Pwede B, Pwede G, Bigayan, My Boyfriend is a Sex Worker, Parts 1 and 2. Oh. Sabi ng Wicked. All directed by none other than the Emmy-nominated director, Ivan Payawan. Series. Kahit na. Direct pa rin yung series. Nominate pa rin yung series mo doon. Oh, sige. Diba? Oh. All written by Ash Malat. Ay, siya ako talaga to. Ash Malalo, ma. Grabe. Partner talaga kayo ni Ash, mo. For some reason, lagi. Ever since then, kasi galing din siya sa Sinipanulat, diba? Doon kami una nag-partner. May mga exercises doon na lagi kami napapartner. Anyway, there's a lot more to talk about. Talaga namang umiinit at taga-atiga mo ang mga usapang pouch at napkin. Kaya more. So, magbabalik natin. So, technically, ngayon, ang mga nakasalang ng mga ganap mo ay nasa BMX, right? Yes. Pero meron ka rin upcoming sa I Want. Yes. At ito, walang mga... wholesome. Gen Z. High school students. Young love. Hindi siya queer. Meron. May queer, halos siyang queer content. Yeah. Wow! Hindi pa pwedeng isplok, no? Sinong mga bida dito? Si Emilio Daes. Love. Si Rain Parani. Si Sean Tristan. Yeah. At marami iba. You know what? I really find Sean Tristan cute. Alam mo, mahilig ako sa mga ganun mga baby boy looks, diba? Gwapo. Diba? Tapos parang... Mahusay. That's what I heard. Mahusay daw Umarte. Lahat sila. Ay, lahat sila. Ang title nito ay Love at First Spike. So, ano to? Volleyball. Yes, sports series. I love it for you, high school sports series. Yeah, diba? Meron ka ba Haikyuu? I know of Haikyuu. I just never got to watch, but I know. Yeah, sobrang... Haikyuu ang peg mo? Siyempre, mahirap naman i-peg. Pero ibig sabihin, like, Trinay.
Okay. Oo, yung influences, Ng yung Haikyuu. ganyan. Kasi sobrang favorite ko yung Haikyuu. Mm. Tapos ang weird, nalaman ko lang yung Haikyuu after ko isulat yung Talaga ba? Hindi ako aware. Sobrang sikat ng Haikyuu. Super Tapos, sikat ng Haikyuu. bago ako mag-shoot, yun yung pinapanood ko. So, Yeah. feeling ko, For the shots and everything. Oo. Sino DOP mo dito? Si Cheska Lee. Yeah. Ayun, yung I remember telling you kanina, diba, yung mga right fit for you. I think kami ni Cheska is a right fit. So, si Cheska rin sa VMX mo? Yung last two, yung my boyfriend is a sex worker siya. Siya Sa iba? We've worked together sa pambansang third wheel. Yun yung Tayo first sa one. VMX. Kasi syempre lalaki yung mga... Yung iba, si Ian Marasigan. Shout out to Ian Marasigan! Yeah. Si Ian Marasigan, Yes. Okay. So, there's a lot of things that are in store for you. But I'm happy na parang, I'm happy that you're having this. Kumbaga, iba rin kasi pag creative ka, tapos meron kang certain special and genre. And whether it's queer for you or not, it doesn't matter. But I'm just happy that you're finding your place in the industry. Alam mo yan. And what else can ano ba yung mga goal mo as a filmmaker, as a director? Ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Kasi marami ka na na-achieve. Ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Figo, dami pa. This is a manifestation space. So if there's anything that you want, let's say it out loud. Okay. Pagdating sa mga film festivals, syempre gusto kong maikot. Dahil nakapag Tokyo International Film Festival ako, dun lumaki yung pangarap. Tapos syempre, bawat filmmaker feeling ko gusto mag-Cannes, gusto mag-Berlinale, mag-Venice, mag-Toronto, at Sundance. Yan yung top 5 kasi film festivals in the world. Gusto mo rin Busan. Para lang Busan. So, anin yan? Gusto ko lang. Yung Busan, mas more on dahil fanboy ako. Para makita silang lahat. Pero di ba syempre sa mga Venice, iba naman may mga specialty sila kanya-kanya documentary. Hindi ka naman nagdo-documentary. So paano planning mong gawin doon? Then may mga narratives. May mga narratives din ba sila? So yun. Tapos in terms of dito, syempre gusto kong ma-experience sa pagkaroon ng box office hit na dinere. Hindi mo ba yung Game Boys? Online kasi yung movie Online ba yun? Wala pong sinihan nung time na yung pinalabas. Yung tumabo ng magkano? Hindi ko sure. Sa producer. Hindi ko sure. But ang nakalagay ang PR. Highest grossing sales opening day sa KTX. Sa KTX siya pinalabas. Oo. Yung movie. So, yun. Mas ganun siya. So, in terms of box office, as a director, yun yung gusto ko sana na-experience. Kasi, na-experience ko yung box office hit dun as a writer nung sinulat ko yung Panty Sisters. Right. Nung nag-earn siya ng 200 million plus pesos in the box office, ang sarap pala sa pakiramdam na kapag pumapasok ka ng sinihan, yung marami talagang nanonood at sabay-sabay silang tumatawa sa sinulat. So, sana ma-experience ko yun as a director. Ma-experience mo naman. Sana. Yun. Mas yun. And ako naman, ang playground ko lang talaga, or yung goal ko lang talaga is maging consistent ng work. Kasi I just really love to tell stories. Right. So kahit anong kwento yan, basta nagre-resonate sa akin. At importante yung messaging. Gusto ko tuloy-tuloy lang. Kasi syempre, we need to pay the bills. We need to ganyan. So parang, yun yung gusto ko lang. Maging consistent na laging meron. Pero kung meron kang gustong maidirect na artista, sino yun? Makatrabaho ba? Dati kasi may mga goals kang mga ganon. So throughout the years, may mga experiences ka na good and bad. Mas, for some reason, hindi na ako masyadong, kung sino lang yung gusto maka-work ako, mas na doon ako wala kang goal, wala or intention or anything na parang, walang specific people. Wala. Mas gusto ko ngayon ng mga baguhan Tulad ni? Katulad ng kunyari ngayon, sa Love at First Spike, you have Emilio, you have Ray, you have Sean, yung mga, I guess, newcomers pa rin. Like, although si Sean, medyo may mga experiences na, but I still consider him as brand new. Kasi bagets no? So, mas gusto kong makapag-work doon kasi wala pang, hindi pa jaded o wala pang, kumbaga para lang silang sponge.
Tapos nagtutulungan kayo kung paano maikukwento ng maayos yung kwento. Wala pang mga masyadong egos or yung Right, that's true, that's true. so mas nahahappy ako doon kaysa sa I-manifest na natin kung meron specific na actor na, paano manood to, sabihin, kontakin ka. sige, kung dream lang naman din, syempre Ate V. Si Ate V. Ate V, sana maka-work, sana ma-direct ko siya. Oh. Yon, or siguro si Miss Julian Santos. Siguro yun. Tawagan natin si Ninang. Ay! Oh! Ninang ko yun eh. Pero I haven't talked to her in so long. Tama, yan. Pero feeling ko pag nakita naman kami, I hope she remembers me. Oo, nandun ako. Nandun ako sa kasal mo. Kasal ninyo, hindi Jimmy. Yes. Oo, niya. Yon. Ay, sino yung mga actors na ayaw mo nang makatrabaho? Huh? Joke lang. Yun, nasa T na ba? Nasa T na ba tayo? Wala na Nasa T part. Hindi ako na sagutin. Kasi alam ko naman kung sino siya. Hoy! Hindi, may, I'm sure there are actors that don't want to work with me. Also. Oo, I'm sure nasa listahan din ako. Lahat naman yan, may mga listahan ng mga ayaw mo na maka-work. Basta ako, I just remain open at kung sino ang gusto akong maka-work, nandun ako. Wala naman akong ill feelings. Towards other people? Yes. And if you have any messages to aspiring filmmakers, aspiring actors, aspiring industry people, ano yun? Mas medyo level-headed ako or sabi nga nila baka masyado akong pessimistic kapag nagbibigay ng advice. Oh my gosh, ano ba ito? Sa mga, kunyari, like ngayon, first time ko itong mag-up ng apprentice na tapos lagi kong tinatanong sa kanya, sure ka? All the time. Sure ka? Sure ka gusto mo mag-direct? Sure ka? Sobrang hiwalay natin! Kasi sorry ha, anong lagi kong tinatanong kila anong pinakapangarap mong gawin sa buhay? What do you want to, anong gusto mo? Kung gusto mong director, I'll make it happen. Ganun ka? Wow! Ako hindi. Tanong ko lagi, sure ka? Sure ka? Kasi siguro because of my experiences. Hindi, alam mo din to, Bill, hindi ka kasi talaga tatagal sa industriya to kung hindi makapalang balat mo. Siguro, in terms of experiences, siguro mas iba yung trainings, yung learnings natin. At siguro mag-iba kasi tayo ng mga taong nagtatrabaho. Siguro, at yung mga pinagdaanan din. Kaya, ang lagi kong mindset is, you have to really make sure na you breathe it. Kailangan oxygen mo yung pagkukwento. Kasi hindi ka tatagal kung hindi ka matapang, kung hindi malakas ang sikmura mo sa mga iba't ibang encounters na ma-encounter mo throughout sa different sets na pupuntahan mo. Sa mga bawat kutsa, sa bawat reviews, sa bawat bad reviews na makukuha mo, sa mga masasakit na salita na makababasa mo, kung hindi talaga mo gusto at hinihinga ang storytelling, hindi ka para dito. Yun yung lagi kong sinasabi. Kasi ayaw kung bigyan ka ng hope, tapos biglang ma-experience mo lang masigawan or maganyan, maano ka. Kasi parte kasi talaga siya or obviously ngayon mas different na, no? It's different now yung may experience ng Gen Zs. Kasi ngayon may EGL na, meron ng mga certain rules na sinusunod, no? Pero back in the day tayo, wala namang ganyan. Papasok, magsushoot ka 6, call time mo 5 a.m., ang uwi mo 10 a.m. the next day. Magpi-pre-prod ka, tapos the next day magsushoot ka ulit. I mean, that has been the practice for many, no? Especially for syempre, hindi mo ma-experience yun. As a Gen Z. Lagi ba sa tayong experience talaga? Dahil, actually, hindi ko siya na-experience. Because I chose not to. Yeah. Well, okay. No, it's a different experience for me. Yung Iba yung sa akin. Yeah. Gusto mo yung nagkakaintindi? I know! Sorry po, may mga... Sorry, may mga inside info. Oo, may mga sikretong, mga nagtitingin lang na nagkakaintindihan kami. Pero yun yung lagi kong sinasabi so yun yung advice ko
kung magbibigay man ako at kung advice man yon, hindi naman sa nagiging pessimistic ako. Pero the reality is, it's not a walk in, a walk in the park. Yes, It's, that's true. you will meet a lot of personalities. You will meet a lot of Egos. people na kailangan pakisamahan. Bukod pa doon, you are also growing up in the world of social media na ang bilis-bilis magbigay ng komento, ng bash, ng critic. Feedback, diba? Feedback, ganyan. So there are a lot of noises around sa trabaho natin. At kung hindi ka talaga sure na ito yung gusto mong gawin, I don't think this is for you. So you have to ask yourself, gusto ko ba talaga to? At yung gusto, hindi yung gusto na, gusto ko maging director, I wanna tell stories. Yung gusto mo talaga. Yung, ako kasi, kamamatay ko kung hindi ako nagkukwento. Kasi wala na akong alam ibang gawin. Hindi ko sinasabi na dapat wala kayong plan B. Kasi nung pumasok ako dito, wala akong plan B. Hindi ko inoptionan yung sarili ko na, plan B. Hindi. Meron lang akong plan A, I have to make it work. I have to find a way to make it work. Of course, I am very lucky that I have parents that are really supportive. Kasi imagine, kaya nakakalungkot kasi paano kung hindi ako suportado ng parents? Yung passion at pangarap ko na yun, hindi talaga matutupad. At karamihan sa atin dito, kahit man gustong magkwento, hindi nagiging privilege or luxury na lang yung magiging filmmaker or storyteller lately, especially. Kasi maraming mga talented dyan na artists, pero dahil hindi ka suportado ng mga tao sa paligid mo, hindi mo na, mas nagiging realistic na, okay, kailangan mo kumita, kailangan mo magbayad, kailangan mo ganyan. So I am very much aware of my privilege at because I have supportive parents. Kaya ganun na lang din yung pressure ko sa sarili ko. Kasi I know that I was given the privilege. So I have to make sure that I have to become very successful. Siguro, lagi mo lang tanong sa akin, ano bang measurement mo ng success? Always, you ask me that. For some reason, hindi ko pa siya na-define because I feel I haven't really succeeded in my career. Although, iba naman din nasasabihin ko sa akin dyan. Alam ko na yung sasabihin mo na parang, anong hindi ka successful ganyan. But may feeling kasi ako na hindi ko pa nararating yung gusto kong marating. Which is what? Yun na siya. Right? If you're gonna use other people's lives as the yardstick for the measurement of your success, and you have no distinct, specific measurement for your own self, you will never find it. You will never. Kahit manalo ka ng Oscar, hindi ka pa rin masaya. Sure ako. Hindi, parang feeling ko baka... So, yun ang, kapag magiging feel mo lang successful kapag nanalo ka ng Oscar. Yun, doon ba tayo? Pangarap yun. Oh, yeah, ganun pangarap lahat ng... Yeah, exactly. Of course, lahat ng filmmakers yun. Practice na yun ng... Exactly. So, yun ba? Hanggang hindi mo siya na-release na a-achieve, hindi mo mararamdaman na naging successful ka bilang tao? Bilang tao, baka hindi. Bilang filmmaker? Hindi ko sure. Kaya kailangan mo na higit. Pero alam mo, Beef, sobrang happy ako na even after, like, ang dami natin pagdaanan sa buhay, even after 18 years, see, we're sitting here talking about your career. And I'm just so happy to be sharing this industry, this life with you. Ako din. Kaya nga every time na isang tawag mo lang sa akin or kahit ano pa yan, diba? Lagi akong go. I mean, kami ni Kring, hindi kami laging nakikita. Yeah. Pero pag every time na nakikita tayo, it's parang kahapon lang tayo nakita. Yeah, that's true. Kino-continue lang That's natin true. mga buhay na. That's true. And I don't know for other people, I don't know for Ivan, but I'm genuinely very, very happy for your success. No ounce, sliver of jealousy. Kasi minsan ganun pag mga magkakaibigan sa industriya, kahit ano, may evil eye. Yung parang kala mo, kaibigan mo siya, pero at the back of their mind, parang ayaw ka nila maging successful. You have to be very careful of that. Marami. I'm sure marami. But rest assured na, since 2007, I never had that with you. And same with me, with you. Alam mo yan.
Dahil dyan, Alam mo yan. let's toast to the success of our filmmaking career. And may our lives, your life, inspire others to pursue their dreams as well. Thank Thank you for watching TikTok. you so everyone. much. See you next Thank week. you.